no? Dito sa Davao. Boring siya pero hindi ganun ka-boring. Di ba? Hindi kasi nakamiss lang talaga nung araw na magdamag talaga. Hindi man magdamag, like mga alas 4, ganun. Alas 3, alas 4, alas 5. Yung inuman dito. Kumbaga dati, as far as I remember, ha. So, shout out mga taga Davao dyan. You can correct me all you want, no? I stand corrected naman sa mga sinasabi ko dito ng mga information na yan pala hindi totoo, no? Basta sa pagkaalala ko, ha, mga 2005, 2006, 2007, yung mga disc na yun, teenager pa ako noon eh. O di kaya parang yung kakasimulang magtrabaho lang, siyempre may sahod na, may sarili ng pera, di ba? So kapag ka may mga gimikan, may mga ayaan sa mga katrabaho, mga kaibigan, eh, may pang-ambag ka na, no? May pang-chip-in ba? So isa to sa pinupuntahan namin dati talaga, Bungguyan area. Na talaga nakakatuwa siya kasi ako plisip rin naman ako eh. Ayoko yung makipag-away, ayoko yung makipagsama sa gulo kasi di ako hero-hero. Hindi ako hero-hero, no. Na pag may away bahala kayo diyan. Distansya ko niyan, keep distance. Kumbaga ako yung napupunta sa Bungguyan dati dahil nga gusto ko makita yung mga eksena ba, no. Ako yung nag-i-enjoy, may mga nagsusuntukan, nagsasaksakan, ganun. May mga basta may sumusuka, basta may nag-aawayan, nagsilusan, kung ano pa mang mga senaryo na medyo bunga ng ano ba, kalasingan, no? Influenced by the alak na, no? So ito lugar na to dati, diskuhan, yan parang ganyan tugtugo. Na ganun lang, no? Ganun lang na tugtugan dati, chill, tapos basta masaya siya dati, masaya siya, na chaotic ba, parang kasi pag bata ka, wild ka eh, no? Mga DC, ganong edad, wild ka niyan, gusto mo yung mga ganyang tugtugan, no? Pero syempre, the moment na magkakaedad ka na, parang iba na yung trip mo sa na mga music, di ba? Iba na yung gusto mong mga ambience, gusto mo pa rin mag-chill, mag-inom-inom, pero hindi na sa gantong lugar, di ba? Parang naiingayan ka na, di ba? Pero dati talaga nag-i-enjoy ko na, ano, titingin sa mga tao na naglalasingan. So ngayon, dito pa rin siya, nakakatuwa lang siya mahagala na isipin na nagbalik sigla na ang nightlife sa Davao after pandemic. Oo. Pero hindi man siya kagaya talaga ng dati na hanggang alas 2, alas 3, alas 4, alas 5 ng umaga, hanggat kaya, no? Drink all you want, ganun. Hanggang sa nagkaroon ng maraming mga insidente na mostly talaga naging rason na banggaan, vehicular accident, ganun, nagsasaksakan. Basta mga hindi magandang mga pangyayari, no? Dami mga crime rates tumataas dahil nga sa kalasingan, lango sa alak. So ginawa ni Tatay Digong ay nagkaroon siya ng limit, no? Meron sa liquor ban, parang last call alas 12, ganon. Batas bawal ang yosi sa mga public places, ganon lang. So ang nangyari, talagang nabawasan yung enjoyment in the fun sa Davao, sa mga mahilig sa nightlife. So ang ginagawa ng mga taga Davao kapag ka nag-aalakan tapos pingis bitin ba, no? So putayan ng samal. Kung may mga sasakyan, Tagum City. Yan. Pero mostly talaga samal kami, diretso. So yun nga lang, nakakalungkot ulit kasi dahil sa pandemic, sarado yung Island Garden sa Samal. Yung parang sunset ba yun, no? Pero ngayon, nakakatawa lang mahagala. Gusto ko ibalita sa inyo, good news to, no? Na dito sa Bungguyan area, balik siglan ulit. Wala mang diskuhan talaga na, ganon, no? At least pwede ka mag-alak. Available, tapos pwede ka mag-yosi somewhere sa may mga gilid-gilid, no? Sa mga likuran. So, di na siya gaya nung araw na talagang chaotic. Organized siya ngayon. Tapos talagang sumusunod talaga siya sa protocol, no? Na kapag alas 12, sarado na talaga dapat. I mean, alauna. Labas na. So, ito yung location. Siyempre, time check tayo, ha. 1:34 na. Pero itong lugar na to, I can say na safer na siya para sa mga pangpamilya, di ba? Dati magbabarkada, tropa, magjowa, magkakaibigan, magbabarkada itong lugar. Pero ngayon, pwede na rito yung mga pamilya. For example, kami, diyan kami kumain sa may dampa ni Bungguyan. Nagkain kami ng barbecue. Basta masarap pagkain nila dyan. Sila, shout out kay, sino yun? Jan ba yun? Jan Bungguyan, no? Kay Sir. Tapos after namin kumain, magpakabusog, proceed kami dito at
karaoke. Kasama, kami mga adult, nagiinuman, mga bata na nagka-karaoke, ganun lang. So, pwede na siya pang pamilya. Hindi lang siya pang pamilya, pang sports pa. Galing. So, wala nang ilaw, no? Wala nang mga flickering lights or mga neon lights ba tawag dyan. Basta yung mga pang club or pang beer house, no? Na ng mga pailaw-ilaw ng mga lightings. So dahil mga last call. Last order, last call alas 12, pagkalaon na labas na. Labas sa mga tindahan, mga kwarto VIP. Di na siya gaya ng araw, no? At least meron pa rin naman. Nabawasan lang talaga yung yung oras. Unlike dati na hanggang 5. So ngayon hanggang 1 na lang talaga siya. Bungguyan baby. Few moments later. Ayun, no? Meron pa rin namang mga dito, inuman. Pero syempre yung mga disco gaya dati, wala na talaga siya. Ito na yun, no? Panibagong bihis ng Bungguyan part 2. So kung doon sa pinuntahan natin kanina is mga more on kain-kain, para banding yung pamilya, no? Dinner date, pwede doon. Tapos after mag-dinner date, pwede rin mag-inuman. Kaso nga lang, may doon mayroong mga banda-banda doon, tsaka walang karaoke. Tapos naman sa kabila, sa may Masing, pwede rin kayo doon, may mga pagkainan naman doon. Tsaka mayroon namang mga videoke din, no? Parang per table, hindi man per table, pero parang portion, no? So dito sa bungad, mayroong videoke doon sa itaas, mayroon din karaoke. Tapos sa likod, mayroon din karaoke, tsaka mayroon din banda. Pero dito iba, talagang VIP talaga siya, ano? VIP, ibig sabihin yan na kung wala kayong confident na kumanta na madidinig ng maraming tao, so itong lugar na to is para to sa inyo, no? Para sa mga introvert, no? Mahilig kumanta pero walang confident, no? Na marinig or mahihiyang marinig, o gusto talaga yung yung sa looban. So VIP, meron sila dito. Papakita ko sa inyo, ha. So ang room nila dito is 150 to 200 pesos. So syempre pag 250 at 200 mas mahal, ay mas malaki. So tingnan mo sila, di ba? Oh, yan, oh. Charan. Hindi naman talaga required na mag-order ng mga alak, no, inumin. So pagkatapos kami kumain dun sa kabila kanina, dito kami rekta. So yung natatanaw ninyo dyan, Coastal Road yan. Tapos ito naman, yan, kabila. Yan yung kanina pinuntahan natin. Yun lang, no, flashback tayo. April 2023, this year. Pinuntahan ho natin itong Bungguyan Beach Resort sa may Matina Playa, Davao City, kung saan yun nga nakasanayan natin talaga itong puntahan dati ng mga early 2000 hanggang sa 2005, 2006, 2007, 2008, mga ganong year, no, kung saan hindi ko makakalimutan na napaka-chaotic nga ng lugar na to, no? Maraming mga disco, mga nagsasayawan, inuman, walwalan, magdamagan, away, rumble, trouble, lasing. Yan, sa napakasaya nitong Bungguyan ng araw. Kumbaga sa akin lang, ha, ay pwede ninyo man i-correct ulit, no. Kumbaga dati kasi Davao City in that year, early 2000 to mga 2000 hanggang 2010 onwards pa, no. Talagang napakaano na ng Davao noon. Kumbaga sunod-sunod na yung mga implementation, no, na nagpapabago talaga sa nightlife. Sunod-sunod yung city ordinances, no, implementation na siyang nagpapabago sa nightlife or lifestyle, lalo na sa mga nightlife ng mga Davaoenyo. So yun na nga, bali no smoking ban sa mga public places, strictly prohibited na siya, no. Grabe yung implementation nun, talaga may pangil yung batas na yun. Tapos meron na tinatawag na liquor ban, o ibig sabihin parang last call or parang time limit, kumbaga ba, no, hanggang alas 12 to alauna sa mga bidyokihan, mga alakan, no. So sobrang daming mga pinagbabawal na noon that time. Pero dito sa area na to, sa Bungguyan Beach Resort, parang hindi ko ramdam yung ganong batas, no, na in-implement sa Davao. Like chaotic, kumbaga may mga nagyoyosi pa rin somewhere, may mga
nag-aalak till alas 4, alas 5 ng umaga. Talagang naabutan ng liwanag, talaga sikat ng araw ang mga nagiinuman. Basta maingay, no? Kumbaga parang exempted siya, no, sa implementation ng Davao. Plus ano pa, nung mga time din, no, also yung mga karera, mga drag racing din dito sa lugar, no, sa Aplaya. Isa rin yun sa talagang inaabangan ko dati, no, kaya pumupunta dito. Ngayon yan na siya, yung ano, nung April 1, April 2023, yun ang itsura. Kumbaga dahan-dahan pa siyang pinagdi-demolish, pinagbabaklas. Yan, ngayon wala na yan ngayon, hindi na yan sila existing masyado. I mean, andyan pa rin pero nabago na, no. May mga videokihan, karaokehan na. Ngayon na yung pinaka senaryo sa first na mga minuto ng ating vlog na ito. So yun lang siguro mga kagala. So sa mga taga Davao dyan na mga nanonood nito, ano ba ang experience dito? Ano bang masasabi nyo na experience to? Ano ba ang inyong mga moment na di makakalimutan? So care to share, sharing is blessings, parang ganun. So share nyo. Basta ako dati ano lang, observer lang, no. Hindi ako nakikisama sa gulo, sa away, sa rumble, trouble. Ako yung observer lang, no, witness. At sayang nga lang talaga nung time na yun, hindi pa uso yung vlog, yung magre-record ka through Android phone, kasi wala pa naman talaga cellphone. I mean, hindi pa uso ang Android phone, no. Mga ano pa lang, mga digipad, mga Purитonic. Although may mga Nokia na may camera, pero iba, hindi siya kagaya sa lahat ng mga Android phone ngayon na talagang napakalaki ng storage room ng mga cellphone. Tsaka meron namang mga memory card naman ng araw, pero hindi talaga siya umabot ng mga 2 GB, no. Pagkakaalala ko parang 1 GB lang to 500 MB. Anyway, so that's all for this video. Sana ho'y nagustuhan ho ninyo. Sana ay wala lang, kumbaga nagbabalik tanaw lang tayo, no, sa dating Bungguyan. Kasi ngayon dito sa Davao, kapag sinabi nyo na nightlife, gimikan, alak, walwalan, pwede kayo dito sa Bungguyan Beach Resort. Pero hindi na nga siya kagaya nung araw na pangwalwalan, bakbakan, chaotic. Safe na siya ngayon.